kumalat sa social media ang kanyang larawan kasama ang mga katagang missing person alert. Huling nakitang buhay ng bandang alas 12 ng tanghali noong January 19, 2026 sa barangay Gandamato, Ditsaan, Ramain, Lanao del Sur. Nakasuot ng school uniform at naka-jacket. Huli itong nakitang papunta sa eskwelahan para sa afternoon class, subalit hindi na ito nakarating ng school at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Kinabukasan nakita ang wala ng buhay niyang katawan sa gilid ng isang sapa malapit sa kanilang tinitirhan. Ano ang nangyari kay Alna at sino ang salarin? January 20, 2026 nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Ditsaan Ramain Municipal Police Station. Tungkol ito sa natagpuang bangkay ng babae sa barangay Linamon, Ditsaan Ramain, Lanao del Sur na kanilang nasasakupan. Kasama ang grupo ng Sokoy, agad nilang tinungo ang lugar. Pagdating sa barangay Linamon, sa gilid ng kalsada ay nagtipon-tipon ng mga tao. Sa baba ng isang malalim na kanal ay naroon ang kalunos-lunos sa katawan ng isang babae. Nakadapa ito, nakasuot ng kulay puting blouse, kulay asul na skirt at jacket na nasa kanyang tabi. Ang biktima ay agad din namang kinilala na ang 11 taong gulang na si Alna Malaubang. Ang pamilya nila Alna ay bagong lipat lamang sa Ditsaan sa Narciso Ledesma Central School sa Osamis, Misamis Occidental. Nag-aral si Alna mula unang baitang hanggang ikalamang baitang niya sa elementarya. Subalit noon lamang nakaraang taon ay lumipat ang pamilya sa Marawi City, kaya naman nag-transfer si Alna sa Barimbingan Central Elementary School. Mabait, mahiyain at masipag na bata, ganyan nila ilarawan si Alna. Mataas ang pangarap nito kaya naman nag-aaral ito ng mabuti at hindi rin naman nagpapahuli sa klase. January 19, 2026, Lunes, kaya naman maagang nagising si Alna para maghanda sa kanyang pagpasok sa school. Nang araw na iyon ay walang napansing kakaiba ang kanyang mga kamag-aral kay Alna. Tulad ng ibang ordinaryong araw ay tahimik lamang ito at masigasig na nakikinig sa kanilang mga guro. Pagtapos ng morning class ay nagawa pang umuwi ni Alna sa kanilang bahay para sa tanghalian. Pagsapit ng alas 12:45 ng tanghali ay muli itong umalis ng bahay para bumalik sa school para sa kanya namang afternoon class. Akala ng pamilya ay ligtas na nakarating si Alna sa kanilang paaralan. Lingid sa kanilang kaalaman ang panganib na naghihintay dito sa daan. Pagsapit ng hapon, inaasahan ng pamilya na nasa bahay na ang dalaga bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Tulad ng karaniwan nitong ginagawa dahil nga sa madilim sa daan at sadyang delikado ay naging rutina ni Ana ang maagang pag-uwi ng bahay galing school. Pag-uwi ay tumutulong ito sa ina sa mga gawaing bahay at paghahanda ng hapunan bago ito muling magbubuklat ng kanyang mga aralin. Subalit iba ng araw na iyon ng January 19, 2026. Walang Alna ang nakarating sa kanilang bahay at mas nag-alala pa ang pamilya nang magsimula ng kumalat ang dilim sa paligid pero wala pa din si Alna. Sinubukan nitong hanapin ang kanyang pamilya subalit bigo sila na matagpuan ito. Mas nag-alala pa sila nang malaman na hindi na nakarating pa ng school ang dalaga ng hapon na iyon, gayong umalis ito ng bahay para pumasok. Nagpatulong na rin ang pamilya sa ilang mga kaibigan at mga kamag-anak sa paghahanap kay Alna. Mabilis na kumalat ang larawan nito sa social media. Nagbabaka sakali sila na may makakita dito. May mga nagsasabi na baka naglayas daw ang dalaga, subalit ayon sa pamilya ay wala namang dahilan ng biktima para umalis. Hindi ito nagalitan ng mga magulang at wala ding nakasamaan ng loob ng mga kapatid. Wala din silang alam na problema ng biktima. Kinabukasan January 20, 2026 ay nagulat na lamang ang lahat ng residente ng Ditsaan dahil natagpuan na ang nawawalang dalagita, subalit wala na itong buhay. Ayon sa report ng PNP, isang may edad na lalaki ang nagtungo sa kanilang tanggapan at inireport ang natagpuan niyang katawan. Ayon sa lalaki, nag-iikot siya na mapansin niya ang nakahandusay na katawan ng isang babae.
Bagamat matatagpuan sa Mindanao ay tahimik ang bayan ng Ditsaan sa Lanao del Sur at ito ang unang beses na nagkaroon ng ganito kabrutal na kaso ng pagpatay sa lugar. Karamihan din sa mga residente doon ay mga Maranao at purong mga Muslim na matindi ang respeto sa mga kababaihan. Kaya naman ang pangyayari ay lubos na nagbigay ng galit sa mga mamamayan. Lahat ay nagnanais na malaman kung sino ang salarin. Dahil dito ay agad na binuo ang Special Investigation Task Group na pinangalanan nilang Student. Pinangunahan ito ng Ditsaan Ramain Municipal Police Station bilang lead team, kasama ang Provincial Forensic Unit ng Lanao del Sur, CIDG at iba pang Special Forces. Sa ginawang autopsy sa katawan ay nakitaan ng biktima ng malaking sugat sa kanyang ulo. Maliban dito ay nakitaan ito ng mga sugat, maliliit subalit malalim. Ito ay dahil sa ang ginamit na panaksak ay isang malaking pako na na-recover din sa crime scene. Maliban dito ay nakitaan din ng biktima ng mga paso ng sigarilyo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at positibo din itong ginahasa. Ang mga ebidensya na nakuha sa crime scene ay agad na isinailalim sa forensic analysis, kabilang ng ilang fingerprints at DNA samples. Bagamat matatagalan nito ay sinimulan na ng grupo ang mas malalim na investigasyon. Nahirapan pa nga sila dahil sa ang lugar kung saan nakita ang biktima ay masukal, walang kabahayan sa paligid. May nakatayong establishment sa tabi nito subalit ng araw na iyon ay sarado ang lugar. Masukal din ang daan mula sa bahay ng biktima patungo sa paaralan. Hanggang sa sumapit ang January 23, 2026, sa pagkakataong ito ay muling lumapit sa tanggapan ng kapulisan ng Ditsaan ang lalaking una nang nagtungo doon na siyang tumayong witness at unang nakakita sa katawan ng biktima. Hindi nagpunta doon ang lalaki para magbigay ng impormasyon. Sa halip nagtungo ito doon para sumuko. Sa pagkakataong ito ay inamin niya na siya ang pumatay at gumahasa sa biktima. Ayon sa kanyang extrajudicial confession ay matagal na niyang kilala ang biktima. Matalik na kaibigan kasi ito ng kanyang anak na babae. Kaya naman malimit itong pumunta sa kanila at kasabay ng kanyang anak sa pag-uwi at pagpasok ng eskwelahan. Nang araw na iyon ng January 19, 2026 ay nakita niya na naglalakad ang biktima. Hinila niya umano ito sa masukal na bahagi ng lugar at doon ginawa ang krimen. Ayon sa kanya ay ginahasa niya ang biktima bago inuntog ang ulo nito sa pader, kaya ito nawala ng malay. Para siguruhin na wala na itong buhay ay ilang beses niya pa itong sinaksak ng malaking pako at pinaso ng sigarilyo, bagay na tumugma naman sa resulta ng ginawang post-mortem examination. Balinig singin na walay ka. Di umalag. Ang mga alas na pag-ispila. Niyagimitaran. Ayun ako na yung kuha, nakakagiya. Diya kasi kita. Na, so kaya gamit ako, dagit ako ba? Na, niya pakakuha na kan. Inoy pa ka. Oo, may ano lang ang sumukuhan. Oo. Agi ako mapasa. Lagi ito ba, hindi tumbal ako mga semento. Oo. Lagi di kuha na miyatay. At nga, tsukir ako lang ba sa ating mga kuha na dunay. O totok. Sugar ka pala totoo. Ayon din sa suspect ay sumuko siya dahil sa alam niya na paglabas ng resulta ng forensic analysis ay malalaman din ang kanyang ginawa. Maliban dito, siya ay isang Maranao at natatakot siya na maaresto ng Mujahideen. Ito ay tumutukoy sa mga Muslim na nagsasagawa ng jihad o mga taong nakikipaglaban para sa kanilang pananampalataya, relihiyon at komunidad.
Batay kasi sa Sharia law, ang kaparusahan ng ganitong kasalanan ay kamatayan. Sa ngayon, ang suspect ay nasa kamay na ng Ditsaan Municipal Police Station at nahaharap sa kasong panggagahasa at pagpatay. Kung mapapatunayang nagkasala ay maaari itong patawan ng pinakamataas na parusang habang buhay na pagkakakulong. Bagay na mariing kinukundina ng mga kapatid nating Muslim. Para kasi sa kanila ay hindi sapat ang parusang ito sa ginawa nito kay Alna at dapat lamang umano nakitlan din ito ng buhay alinsunod sa kanilang paniniwala. Bagay na alam naman nating hindi pahihintulutan ng ating pamahalaan at ng konstitusyon. Ang katawan ni Alna ay agad na ring hinatid sa kanyang himlayan matapos ang isinagawang autopsy. Ito ay bilang pagsunod pa din sa tradisyon ng Islam. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.